Mayong buntag ka natong tanan mga kaigsunan o sa ato nga mga suki ng itig paminaw nga subaybay sa itong programa ang Buhing Kamatuoran 101. And no, this morning atong padayonon paghisgot ang mahitungod sa pagtudlo sa pulong sa Ginoong Dios. O karon kita nga buntag padayon mga kat-on sa pulong sa Ginoo, and here we are magahisgot kita anyway mahitungod sa usa ka babaye nga akto nga nasapnan nga nangabit. And what can we say about this situation? Ingon nga nakasala siya. So what is the point of this in our life concerning being so judgmental? Kining pagka-judgmental, no, dili man gyud ni ikalikay nato, labi na og we're trying to cover something that we're doing things nga diin ikaulaw nato. And tanan gitawag pa sa usa ka writer nga diin everyone has a secret. So ang verdict ni Jesus Christ dinhiya mahitungod sa usa ka babaye nga nasapnan, and the Pharisees and those people behind her are so judgmental. Atong tanawon, they went each to his own house, but Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery. So the scribes and the Pharisees, so kining mga skriba o mga parisiyo, gidala nila mismo ang usa ka babaye nga makasala ngadto kay Jesus. Ingon sila, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery." Caught in the act, ha? Sapnan yun sila nga naghimo. Now in the law, Moses commanded us to stone such woman. So what do you say? So unsa may imong masulti niini? Nga sa balaod ni Moses, ingon sila, ibutang ni sa taliwala o patyo na mo kini pinaagi sa pagbato, which is mo man gyud na, no, in the Old Testament. But unsa man ang giingon ni Jesus dinhiya, tatanawon, this they said to test him, that they might have some charge to bring against him. So kanila nang di no usal ni ka test ngadto ni Jesus. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. As they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." So muni atong pagalantawan karon. Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one. They went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I." So wala pug ko ka-condemn sa imuha. Now tanong nga ang pulong sa Ginoo magapanalangin kanato. Now, kaning pag-judge, dili kini mooy gusto nga ipakita sa Ginoong Dios sa ato. Jesus Christ in this point are telling us to have a good character ni ining kalibutan na ingon nga ambassador, ingon nga matumutuo, ingon nga Kristohanon. Kining kinaiya sa mga Parisiyo o Sadusiyo, gitawag ni sila mga hipokrito. Kay nganong hipokrito? Tungod kay gapakita sila nga diin perfecto sila. Gapakita sila nga diin dili sila kuntahay makasala. Pero sa diha nga gitest nila si Jesus Christ, unsa ilang masulti about ni ining minyo
nga caught in the act, naghimog adultery, nangabit. So ang ilaha lang niya ato is i-charge nila si Jesus Christ. I-test nila si Jesus Christ ug unsay masulti nila against sa balaod ni Moses. But wala sila magdahom tungod kay ang gisulti ni Jesus Christ lahi. Kung kinsa sa inyo ang walay sala, maoy unang mubato. Subot pasabot, unang nga punto, unang nga view. Bot pasabot, kani mga Parisiyo gahimo pod ni ining sala. Unsay giingon ni Jesus Christ in the book of Matthew chapter 5? Bisan og naghuna-huna lang ka og dili maayo sa usa ka babay, nakapangabit na ka. Unsa pa pangabit, pastor, nga sila wala man sila minyo. It means nakahimo ka og usa ka immoral nga bahin. Tungod kay ang adultery is immorality. Ang fornication is immorality. Mura na siya nga bahin. The same issue na siya. Naka-designate lang na kung unsa ka nga status sa imong kinabuhi. Ma-address na siya, gitagaan na siya address. Now, ang point here is we should not be like these people. Sama sa mga Parisiyo, no? Nga kung naatay mabalaan nga nakasala, dili na to i-condemn. Dili na to sila iduot. Ato di ay hinoon silang tabangan nga makabarog o dili na magpakasala. Ato silang agakon. So there are things, no, nga atong mahatag din niya. Una is helping them to go closer to God. Number 2, discipleship. Disipuluhon nimo siya. Imo siyang tabangan. Nga diin, instead nga magkinabuhi siya na nga kinabuhi, imo siyang disipuluhon, nga diin, matabangan nimo siya through discipleship. Nga di na siya magkinabuhi, ana klase nga sala. Makalimtan na niya totally. So, mahimo kang instrumento. And then, pray not, but bring him or her sa fellowship. So, tabangan nimo siya, number 1, tabangan nimo siya maduol sa Ginoo. Number 2, imo siyang agakon sa discipleship, disipuluhon nimo siya. Number 3, dili nimo siya i-judge, tabangan nimo siya nga mag-fellowship sa kanunay. Kay nga naman, kana man kung mga issue, no, ang uban ana, kung walay muagak sa ilaha, kung na mga makasala ng mga Kristohanon, kung walay muagak sa ilaha manggod, mapalayo na sila. Di na sila makita sa church. So kinsa may gamiton sa Ginoo para mo reach out sa ilaha? Di ba? How about those Christians nga dugay na nga nabaptize unya nakasala na sipyat, kung walay muagak sa ilaha paduol sa Ginoo, paduol sa discipleship, ma-disciple sila, nga mo conform sila into the likeness of Christ, and then madala sila kanunay sa fellowship, ma-encourage sila sa fellowship. Kung walay mo reach out sa ilaha, kinsa may mo reach out sa ilaha? You know what? Ang mo reach out sa ilaha ang kalibutan. Ang mo reach out sa ilaha ang lahi nga mga pagtulunan. Karong panahon na daghan na kayo ang mga lahi nga pagtulunan. So makontaminate na ilang hunahuna, na contaminate man gani ng mga wala pa kaayo nakakuan sa kalibutan. How much more karong panahon na nga daghan na kayong mga nagatuis sa kamatuoran. Munang giingon din sa pulong sa Ginoo, no, we should not be like those people nga who are hypocrites. Tanan ba yata masipyat? Kabalo ba mo nga walay gamay og dako nga sala sa Ginoo, kana lang halargo na to na siya. Walay gamay og dako nga sala, tanan pantay ra nga sala diha sa Ginoo. Bisan pagpamakak, bisan pag wala ka nakahimo og immorality, pero gapamakak ka, nakapangilad ka, the same ra na siya nga konsekwensya, pa-imperno ra gyapon na. Wala na gibracket sa Ginoo nga kung kinsa to nagahimo aning sala, maora ni ma-imperno, mao ni ang malangit,
wala ga inana ang Ginoo, wala ga bracketing ang Ginoo sa atong sala. Gani gisulat sa pulong sa Ginoo nga kung naaman gyud gani masipyat, it means naa gyud makasala. At least pasalamat kita that there is Christ. There is Christ nga mo'y magapataliwala ka nato. It means we have this relationship with Christ. Ingon nga dili perfecto, masipyat ta sa mata, sa atong pagpananaw, masipyat ta sa atong mga masulti, masipyat ta sa atong unahuna, sa atong mahimo. Masipyat kita. Bisag wala kay gihimo pero sa imong unahuna, dautan ka gunahuna. Ga-down ka sa mga tao. So wa ra gihapon na. Tabla ra gyud mo kag immorality. Mubitaw sa Ginoo, gingon drip kinsay walay sala. Mo'y paunaha. Mo'y paunaha bato. Pero kita no, mga feeling limpyo kaayo ta. So dili ina na ang kinabuhi ng Kristohano na. Jesus Christ gani nga supposed to be siya gid unta mo oy angayan nga mobato pero wala. Ingon Jesus Christ, neither I. Asa naman to gipangitan ni Jesus? Asa naman to mga tawhana? Ingon Jesus Christ sa babae. Nang lakaw na sila. So Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Ingon ang babae, she said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I." Ako po, wala po ko condemn sa imuha. Nga supposed to be si Jesus Christ, that time, siya na unta ang utudlo. Nganong gaingna naman ka? Nganong ga pakaulaw man ka? Wala. Wala si Jesus Christ, kaingon ana eh. Ingon siya, wala ko ga condemn sa imuha. Then go, and from now on, sin no more. Inanaunta no dapat atong response. Inanaunta dapat sama kang Christ. Pero sildam lang. Sildam lang ang mga Kristohanon bisan pag mga magtutudlo, bisan pag mga pastor. Kay gani dunay mga pastor nga diin makasala ang uban pong mga pastor, di na nila gina-restore sa ministry. Na ubang mga pastor nga diin gina-condemn nila ang ubang mga alagad. So subo na. So wala sila'y kinabuhi nga sama ni Christ. So kana lang no, og hinaota nga kini kitang Kristohanon magkinabuhi gyud ta. Dili ta manandog sa uban. Kung ina na ang ginabuhi sa inyong mga magtutudlo sa inyong kasimbahanan, asa mo dapat nga simbahan karon makadungog niini. Kung ang inyo muna inyo nakita sa inyong nga pastor, ayaw ka na isunduga nga maging perfecto, maging perfectionist nga orag si kinsa nga di makasala. So ayaw kay ngano dili nang ikahimutan sa Ginoo nga diin pagsipaon na lang ng mga makasala. Dili na i-restore ang mga Kristohanon nga makasala ug uban pa. So hinauta ang imong batunan ang kinaiya nga sama ni Jesus Christ. Jesus Christ wala ka kondemnar. John 8:11. So hinauta imo nang barugan tungod kay kanya-kanya ta. Ayaw idalahig imong kinabuhi sa imong nga teacher, sa imong nga pastor. Kanya-kanya ta mo atubang do sa langit. So ana lang. Sabta lang uban ko masipyat sila, sabta sila. Kay basin next time ikaw na pud ag makasala. So kung unsa imong gitanom, mo po'y mong anihon. Kung kabalo ka mo sabot, di na po'y uban nga makasa na din that time will come, sabton pug ka sa uban. Pero dili gani judgmental gani ta. A time will come kung kita na po'y masipyat, kay wala may perfecto sa ato. Mo po na. God bless. Ginoo maga padayon pagbulig kanato sa buluhaton o ikaw mahimong panalangin sa Ginoo. Kining nga mensahe mahimong panalangin sa Ginoo sa imo. Salamat.